Pakiusap, huwag kang umalis. Tulungan mo ako. Silinghan siyan iyon. Anong klaseng plot ito? Kahapon lang ay nakipagtalik ako sa asawa ko na hindi ko nakita sa loob ng 3 taon. Huwag kayong mag-alala. Binibining Shu ang pondo para sa bahay ampunan ay tiyak na maibibigay. Siguradong may mali sa alak. Ang unang beses ko sa asawa ko ay nangyari pa sa ganitong sitwasyon, hindi kaya isipin niyang wala akong dangal. Sobrang dilim kagabi, siguro ay hindi namin nakita ang mukha ng isa't isa. Habang tulog pa siya ay dapat na akong tumakas. Pagkatapos mo akong sipingan ay tatakas ka na lang. Bahala na. Mahal, Sinasabi ko sa iyo kahit gamitin pa ni Presidente Zhao, ang ganitong paraan hinding-hindi ako makikipagtulungan sa kumpanya nila. sinong Presidente Zhao, hindi ba si Presidente Lee ang naglagay ng gamot sa akin? Tungkol sa nangyari kagabi, hindi ko sinasadya. Paano naman ngayon sasabihin mo pa rin bang hindi mo sinasadya? Ay, Ang perang ito ay pambayad sa nangyari kagabi. iniisip niya ba na isa akong nagkakamali ka asawa ko? Ako ang asawa mo? Sa trabaho niyo normal lang na tawaging asawa ang mga kliyente. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Hindi tatalab sa akin iyan. Mukhang hindi niya talaga ako nakilala ang asawa na iniwan niya 3 taon na ang nakalipas. Alam ko, makikipagdiborsyo ako sa kanya. Gusto niyang makipagdiborsyo sa akin. 3 taon siyang hindi nagpakita tapos nang magkita kami ay hindi niya ako nakilala. Ngayon ay gusto niyang makipagdiborsyo. Hayaan na wala namang kaming nararamdaman sa isa't isa. Bakit ko pa ipagsisiksikan ng sarili ko? Presidente Ling, himalang mangyari ito? Unang beses niya ito. Ibig bang sabihin ay hindi siya isang bayarang babae? Pabalik na si One Air sa bansa. Ang paghahanap ng personal na tagapangalaga ay dapat madaliin. Bata pa siya at unang pagbubuntis niya ito, kailangang pinakamagaling na tagapangalaga ang mag-aalaga sa kanya. Ako ang magbabayad kahit magkano pa iyan. Presidente Ling, napakabait nyo kay Binibining Waner. Total, may pananagutan din ako sa pagbubuntis niya. Hindi ko akalain, Senyorito Ling. Akala ko ay mananatili kang walang pagnanasa habang buhay, sinong mag-aakalang doon sa ibang bansa ay mabubuntis mo si One Air ng palihim. Hindi ba't may asawa ka na? Nagtaksil ka ba? Anong pinagsasabi mo? Hindi iyan totoo. Sige na, alam ko na magkababata kayo ni One Air, magkwento ka naman ng bago. Iyong detalyado talaga. Huwag kang gumawa ng kwento. Wala ngang ganoon. Sabi nila ay walang pagnanasa si Senyorito Ling. Pero ang hindi nila alam, ang unang gabi ni Senyorito Ling. Bakit ko na naman naiisip ang babaeng iyon? Sino kaya siya? Namumula ka na. Naku, parang inaalala ni Senyorito Ling ang lahat. Mukhang kulang pa ang pagkabali ng binti mo noon. Dapat pati iyang bibig mo ay maparalisa na rin. Tungkol naman sa binti ko, talagang himala ito, sabi ng doktor ay 6 na buwan akong hihiga. Pero alam mo ba, may magandang babae sa ospital na nag-alaga sa akin ng husto 3 buwan lang ay magaling na ako. Tama na iyan. Bali na ang binti ay malandi ka pa rin. Huwag mo akong ipakilala sa ganyang babae, hindi ko kailangan yan. Napakahusay at profesional niya talagang magmasahe. Umalis ka na nga. Noong nabalian ako, salamat at naging personal na tagapangalaga kita sa galing mong magmasahe, ay mabilis akong gumaling. Kung hindi dahil sa iyo, marahil ay nakahiga pa rin ako sa kama. Alam kong kailangan mo ng pera ngayon. Kaya naman may ipapakilala akong malaking kliyente. Malaking kliyente. Para sa buntis na unang pag-ibig ng isang presidente. Aalagaan mo hanggang sa makapanganak, kasama ang pagpapagaling sa loob ng 1 taon. 3 milyong dolyar. 3 milyong dolyar masasolusyonan na ang pondo para sa bahay ampunan? Pero kailangang maging maingat tayo rito. Tutal naman ang buntis na unang pag-ibig na iyon ay hindi pa kasal, at ang presidente ay hindi pa hiwalay sa asawa. Kabit lang naman pala iyon, pinaganda lang ang tawag na unang pag-ibig. Ay, ang kawawa naman ng tunay na asawa ng presidente na iyan. Hoy, bakit wala ka pa rito? Handaan mo kaya ito ngayong araw? Malapit na ako? Senyorito Chu, matagal na tayong hindi nagkita, tara at uminom muna tayo. Sige, susunod na ako ay oo nga pala, pinaghintay ko ang magandang babae sa pinto. Sabihin mo lang sa kanya ang lahat ng kailangan mo. Siguradong masisiyahan ka sa kanya.
Nga pala ang plaka niya ay 58. Pakisundo na rin para sa akin ang magiging malaking kliyente mo. Sige. Hindi lang ito malaking kliyente, ito ay swerte sa pera. Kailangang makuha ko ang trabahong ito? Sabi ay handaan para sa akin, pero may kasama na naman kung sino-sinong babae. Ang binibining nahanap ni Senyorito Chu para sa akin ay siya pala? Kaya pala ang kliyenteng pinakilala ni Senyorito Chu ay ang sarili kong asawa. Ako pala ang bida sa sarili kong chismis, ang malas na legal na asawa ay walang iba kundi ako. Kaya pala nagmamadali siyang makipagdiborsyo. Dahil buntis na pala ang kabit niya sa labas? Sobrang lala naman nito. Tutal ako pa rin naman ang legal na asawa. Kailangan ko pang pagsilbihan ang kabit na mga anak? Hindi pwede talaga ito. Pero masyadong malaki ang binabayad niya. Kung wala ang perang ito, gigibain na ang bahay ampunan. Tsaka kaming dalawa naman ay walang nararamdaman kaya tatanggapin ko ito. Ikinagagalak kitang makilala ako ang pinakilala sa iyo ni Senyorito Chu. Siguro naman ay nabanggit niya na ako sa iyo. Isa nga siyang binibini. Sayang at hindi ko siya makalimutan. Hindi ko kailangan ng serbisyo mo, umalis ka na ngayon din. Presidente Ling, may hindi ka ba nagustuhan sa akin? Sabi ko hindi ko kailangan. Pero, hindi mo naman siguro pwedeng hindi man lang tinitingnan ang resume ko? Ay tatanggihan mo na ako agad? May resume pala sa trabaho ninyo. Siyempre ito ang aking resume, nakasulat dito ang lahat ng karanasan ko, pati ang mga kliyenteng pinagsilbihan ko noon, detalyado ang bawat impormasyong nakatala rito. Nagtatala ka pa ng detalye habang ginagawa iyon. Siyempre naman, para mas mapaganda ang serbisyo ko sa inyo, napakamaingat ko sa trabaho, kumukuha ako ng litrato sa bawat detalye, at minsan ay nagvi-video pa nga ako. Pagkuha ng litrato at video. Alam mo bang labag sa batas ang ginagawa mo? Ha? O Presidente Ling, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Ilang tao na ba ang sinamahan mo ngayong gabi? Mukhang napaka-busy mo talaga, Senyorita Shu. Wala akong magagawa kung handa ka lang akong kunin, hindi na sana ako makikipag-usap sa iba. Presidente Ling, kung handa ka na akong kunin ngayon, sasama agad ako sa iyo. Wag na, samahan mo na lang si Presidente Lee. Bagay naman kayong dalawa sa isa't isa. Ganoon nga talaga ang klase mo. Sinasabi ko sa iyo, kapag hinawakan mo pa ako ulit, wala na talaga tayong pag-uusapan. Alam mo ba kung bakit kita dinala rito? Teritoryo ko ito, halika kayo rito. Ling Hanchen, tulungan mo ako. Saklolo, huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Tigil? Tulungan mo ako. Presidente Lee, ano ba itong ginagawa mo? Kung gusto ni Presidente Ling, pwede tayong magsama. Kaya pala noong nangyari iyon sa amin. Umaarte lang pala siya. Ang duming babae. Ikaw na lang ang maglaro sa kanya. Kung ayaw maglaro ni Presidente Ling, ako na lang ang makikipaglaro sa iyo. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Asawa ko, iligtas mo ako ang asawa mo. Anong sabi mo? Ako ang asawa mo. Gusto pa rin ni Presidente Ling na makipaglaro sa amin. Di ba alam ko na ang cheap na babaeng ito? Marami nang naging lalaki. Bakit naman ako magliligtas ng isang binibini? Presidente Ling, madumi na ang mga damit ko. Pwede mo ba akong kuhanin ng bathrobe? Sa trabaho nyo ba, asawa ang tawag nyo sa mga kliyente? Sa trabaho namin? Hi. Iniligtas lang kita dahil ito ang tama. Huwag kang mag-isip ng masama, magbihis ka na at umalis agad. Bakit ang pula ng mukha niya? Nahihiya ba siya? Ang lalaking may asawa na nakabuntis pa ng kabit ay ganito ba kinusente?
Talagang ang huwag maghusga sa anyo? Huwag kang mag-alala, wala akong interes sa iyo, sa pera mo lang ako may interes. Salamat sa pagligtas sa akin ngayon, Senyorito Ling. Dati ay parang gusto niya ako, bakit bigla siyang nawalan ng interes? Hoy! Ay, Presidente Ling, ang bigat mo, maaari mo bang iurong ang katawan mo sa gilid? Wala akong lakas. Mayroon kang hypoglycemia. Karaniwang sanhi ito ng pagkapagod, kulang sa tulog. At sobrang stress, mamasahe ko ang iyong acupoints. Pero mas mabuting pumunta ka sa ospital para sa masusing pagsusuri. Mas mabuti na ang pakiramdam ko, hindi ko akalaing alam mo ang mga ito. Wala lang iyon, dati ako sa unang ospital at ako ang pinakabatang lead surgeon, kung hindi lang ako sinet up isa na sana akong sikat na chief physician ngayon. Hindi katulad nito, na isa na lang personal na tagapangalaga. Ano? Isa kang personal na tagapangalaga. Ano pa ba ang akala mo sa akin? Ako. Hindi ba personal na tagapangalaga ka? Bakit hindi mo binanggit ang tungkol doon? Palagi ko namang binabanggit iyon. Ano ba ang akala mong sinasabi ko? Ako. Kasalanan ito ni Senyorito Chu dahil hindi siya naging malinaw. Noong kumakanta tayo, nakaupo lang siya sa tabi ko. Alin doon ang hindi naging malinaw? Maaaring nagkamali lang ako ng akala hindi na iyon mahalaga. Mayroon akong isang mahalagang kaibigan na malapit nang bumalik mula sa ibang bansa. Maaari ka bang maging personal na tagapangalaga niya? Siyempre naman. Hay sa huli ako na legal na asawa ay magiging tagapangalaga pa ng kabit? Kung hindi mo mamasamain, alam ba ito ng iyong misis? Wala siyang karapatang makialam sa akin. Hindi kami malapit sa isa't isa. Balita ko ay isa siyang doktor, kung hindi lang dahil sa hiling ni Lolo. Hindi ko siya pakakasalan kailanman o tatakas man papuntang ibang bansa. Pati si Warner ay hindi rin. Mukhang mahal na mahal niya talaga si Warner. Dahil sa pilit na kasal sa akin kaya hindi sila nagkasama. Sa itsura niya ngayon, parang diring-diri siya sa asawa niya. Mabuti pang huwag ko nang sabihin na ako ang asawa niya, kung hindi ay mawawala ang malaking kliyenteng ito. At kawawa naman ang bahay ampunan. Noong gabing iyon, Wala tayong ginawang masama. Mayroon na akong asawa. saan ba nagtatrabaho ang asawa mo? Anong kabayaran ang maibibigay ko sa kanya? Huwag na, dahil hindi kami ayos, hindi lang siya nagtaksil sa akin. Binuntis pa niya ang ibang babae, hindi na dapat pang banggitin ang ganyang asawa. Bakit niya nagawa iyon? Napakawalang kwenta naman niya. Alam mo palang wala kang kwenta? Bakit ko ba tinatanong ang katayuan ng relasyon niya? May gusto ba ako sa kanya? Binibining Sue? Ang buntis kong kaibigan ay kailangan ng sariling tagapangalaga, kaya sa panahong ito hindi ka pwedeng mag-alaga ng iba. Babaguhin ko ang bayad sa iyo mula 3 hanggang 10 milyong dolyar. Ayos ba iyon sa iyo kung may iba ka pang kailangan? Sabihin mo lang, ang sobrang pera na ito ay ituring mo na lang na pambayad sa maling hinala ko sa kanya noon. 10 milyong dolyar. Ang asawa ko para sa kabit niya ay talagang gagastos ng malaki. Pero para sa bahay ampunan, hayaan ko siyang paulanan ako ng pera ng mas matindi pa. Walang problema kailan ang pirmahan. Pumunta ka sa kumpanya ko bukas? Hello, Ma. Anak, may charity auction bukas, huwag mong kalimutang pumunta. Hindi ba sinabi ko na hindi ko gustong pumunta sa ganyan? Wala akong pakialam sa subasta, bukas may mahalaga akong iaanunsyo. Kailangang nandoon ka. Binibining Shu, may lakad ako bukas. Kailangan kong pumunta sa isang subasta. Hindi na ba matutuloy ang kontrata? Hindi ka naman uurong, di ba? Siyempre hindi. Ang gusto ko lang sabihin, Binibining Shu, pwede mo ba akong samahan doon? Sasamahan kita? One Air, patingin nga si tita. Lalo kang gumaganda ngayon. Hindi naman po, tita. Kayo nga po ang bumabata. Napakalambing mo talaga, bata pa lang. Alam mo kung paano ako pasayahin. Nakita kitang lumaki kasama si Hanchen mula noong mga bata pa kayo. Akala ko talaga sa huli ay kayo ang magkakatuluyan. Hindi ko akalain na ang lolo ni Hanchen ay ipipilit na ipakasal siya kay Shumuran. Sa mahirap na babaeng iyon. Tita, wala lang po talaga akong swerte na maging manugang ninyo. Anong nangyayari sa'yo? Wala po ito. Buntis ka ba kay Hanchen ba iyan? Tita, huwag na po kayong magtanong. Matagal na kayong magkasama sa loob ng maraming taon. Kasalanan ko ang lahat. Binuntis ka na niya at ipinagtatanggol mo pa siya. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong pananagutan ka ni Hanchen. Napakabait niyo po. Tutal makikipagdiborsyo na rin si Hanchen. Sa mahirap na babaeng iyon, sumama ka sa akin sa subasta. Bukas bibilhin ko ang pinakamahal na alahas para sa iyo, para malaman ng lahat na ikaw ang manugang na babae ng bahay ng mga Ling. Salamat po, tita. Nga pala,
Ma, Haha, ang tungkol sa pagbabalik ko, hindi ko pa nasasabi kay Kuya Hanchen. Gusto ko siyang sorpresahin bukas. huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka ni Hanchen. Tiyak na matutuwa siya. Binibini pakipakita ang inyong VIP card? Isang kargador na nakasuot ng ganyan may kapal ng mukhang pumunta rito. Kianziki, ang tungkol sa paglalagay mo ng gamot sa akin, hindi pa tayo tapos doon? Tapos na tayo? Personal na tagapangalaga ka lang kung pakinggan? Pero sa totoo lang ay isa ka lang basurang yaya? Bagay ka ba sa lugar na ito? Na puno ng mga sikat na tao sa subasta ano? Gusto mong pumasok para lumandi ng lalaki? Sasabihin ko sa'yo, hindi ito para sa mga katulad mong mababang babae, kailangan ng VIP card dito. Ikaw, baka kahit ang VIP card ay hindi mo pa nakikita. Sinong nagsabing wala akong VIP card? Akala mo ba ang VIP card ng subasta ay parang gulay lang sa palengke na kahit sinong mababang tao ay meron? Sasabihin ko sa'yo, simbolo ito ng katayuan ng mga mayayaman. Hindi lang ikaw ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para lang mahiram ito. At makuha ito, imposibleng magkaroon ka niyan. Paano kung meron talaga ako? Ilabas mo na iyan at luluhod ako agad para dilaan ang sapatos mo. Mabuti naman kung ganoon, kailangan nga ng sapatos ko na madilaan. Naku, bakit nawawala ang card? Hindi ito maaari, natatandaan ko dala ko ito pag alis ng bahay. Hindi ko mahanap ay, ang bag ko hayaan mong tulungan kita? Wala talagang VIP card dito? Sobra na ito. Ang basura ay basura. Kahit anong pagpapanggap mo, hindi ka magiging mayamang misis. Pagtatawanan ka lang ng lahat. Puro ka lang maruming gawain, ikaw ang tunay na basura? Asawa ko, sinaktan niya ako. Ang lakas ng loob mong sakta ng asawa ko, mukhang ayaw mo nang mabuhay. Kilala mo ba kung sino ang asawa ko? Isa siyang ehekutibo sa Ling Group. Ang Ling Group ay isa sa top 3 sa mundo. Kinalaban mo ako. Tapos ka na. Isang ehekutibo lang pala ang asawa ko, ang presidente ng Ling Group. Halika kayo rito, hawakan niyo ang manlolokong babaeng ito, pigilan niyo siya, at bugbugin ng husto. Ito po ang VIP card na nahulog nyo kanina. Ito nga ang aking VIP card. Syumuran, bulag ka ba o nagtatanga-tangahan lang? Akala mo ba hindi namin alam ang itsura ng isang VIP card? Nagdala ka pa ng peke lang, hindi man lang mukhang totoo? Halika, ipakikita ko sa'yo kung ano ang tunay na VIP card. Tuloy po kayong dalawa. Sulit ang paghiram namin sa card na ito kahit gumastos kami ng $5 million. Kapag nakakilala ako ng mas mayaman sa loob, iiwan ko na ang walang kwentang lalaking ito. Nakikita mo ba? Ito ang tunay at orihinal na VIP card. Totoo ang hawak ko. Maaari mong suriin kung hindi ka naniniwala. Sige, tatayo lang ako rito at panonoorin kang mapahiya. Tingnan natin kung anong mangyayari sa basurang card na iyan. Ito ang nag-iisang Supreme VIP card sa buong mundo. Tuloy po kayo, Binibini. Anong Supreme VIP card? Paano siya magkakaroon yan? Siguradong peke iyan. Ang VIP card na ito ay para lang sa presidente ng Ling Group. Sino ka ba sa akala mo? Para mangahas na mamalsipi ka? Tama po. Ito ang Supreme VIP card na para lang sa presidente ng Ling Group. Anong card ni Presidente Ling? Siguradong ninakaw niya lang iyan. Nagawa mong magnakaw kay Presidente Ling? Mukhang ayaw mo na talagang mabuhay. Kianziki, ang asawa mo ay tauhan lang ni Ling Hanchen. Inimbitahan ako mismo ni Ling Hanchen at siya rin ang nagbigay ng VIP card na ito. Sa itsura mong iyan, sasabihin mong inimbitahan ka ni Presidente Ling? Huwag ka nang mangarap. Panaginip lang iyan, nananaginip ng gising. Hibang ka na yata, inimbitahan daw ni Presidente Ling. Akala mo ba ay asawa ka niya? Siyempre ako nga iyon, pero ayaw ko lang aminin. Ako ang pinakamaasahang tauhan ni Presidente Ling. Madalas kong makita ang asawa ni Presidente Ling ang ganda niya, hindi mapapantayan ng isang babaeng tulad mo. Talaga nakita mo na ang asawa ni Presidente Ling, bakit hindi ko yata alam iyon? Kailangan ko pa bang magulat sa iyo? Kung nakikita ko siya sinasabi ko sa iyo, pinapahalagahan ako ni Presidente Ling at ng kanyang asawa. Ilang beses na nga na gusto akong gawing, inaanak ng asawa ni Presidente Ling. Ganoon ba aking mahal na anak? Tingnan mo ang posisyon ko, lumuhod ka na humingi ka ng tawad sa asawa ko. Kung hindi ay palalayasin kita sa Haicheng.
Kianziki, nakahanap ka talaga ng mabuting asawa, bagay na bagay kayo. Alam kong naiinggit ka lang dahil sa asawa ko, hindi ako tulad ng iba, na naka-uniforme pa, pero umaakyat sa kama ng pasyente para manukso. At noong nahuli ka ng asawa niya, ginamit mo ang ganda mo para sa mga kalokohan mo sa panunukso ng lalaki. Buti nga at natanggal ka at naging kargador na lang. Ikaw ang sumira sa akin noon. Ano naman kung ginawa ko iyon? Balita ko ay isa ka ng personal na tagapangalaga. Marami ka sigurong kinikita, marami ka sigurong nakikilalang mayayaman. Ilang kama na naman ba ang inakyat mo? Ikaw, Walang hiya ka, bakit mo ako sinampal? sinampal talaga kita. Ang lakas ng loob mong sakta ng asawa ko. Ikaw na babaeng ito? Huminto kayo? Asawa ko? Ikaw nagigulo ka. Ang lakas ng loob mong sipain ako. Hindi mo na ba ako kilala agad? Hindi ba't kanina lang ay nagmamadali kang kilalanin ako bilang ninong mo? Ikaw na naghahanap ng gulo. Ang lakas ng loob mong pagsamantalahan ako. Kilala mo ba kung sino ang asawa ko? Huwag mo nang asahang makatagal pa sa Haicheng? Talaga? Bakit parang hindi ko alam na ganoon pala kalakas ang asawa mo? Senyorito Ling, ang lalaking ito ay ang ehekutibong pinakapinagkakatiwalaan ni Ling Hanchen. Ganoon ba? Bakit parang hindi ko pa iyon naririnig? Ikaw nagigulong walang alam. Hindi mo man lang narinig ang link group? Ang ibig kong sabihin, sa dami ng taon ko sa Ling bilang presidente, hindi ko alam kung anong klasing basura ka. Ano? Sinasabi mo bang ikaw ang presidente ng Ling Group na si Ling Hanchen? Papaanong mangyayari iyon? Napakataas ng katayuan ni Presidente Ling, isang napakatahimik na tao, hindi kailanman pumupunta sa mga ganitong okasyon. Kung ikaw si Ling Hanchen, edi ako na ang tatay ni Ling Hanchen. Syumuran, hindi ko akalaing para lang makasali sa subasta ay kukuha ka ng gigolo para magpanggap. Napakalaking tanga, hindi man lang nag-aral bago magsinungaling. Hoy, gigolo, magkano ba ang bayad sa'yo sa isang araw na pag-arte? Pag-arte lang ba o kasama na pati pagtulog? Security! Ay, Assistant Wang, bakit po kayo napunta rito? Ang taong ito na naghahanap ng gulo ay nagpapanggap na Presidente Ling. Bilisan nyo at hulihin siya. Talagang naghahanap ng gulo, dapat na silang maturuan ng leksyon? Assistant Wang, anong ginagawa mo, bugbugin mo na ang gigolo na yan? Idilat nyo ang inyong mga mata, ang nasa harap ninyo ngayon ay ang presidente ng Ling Group, si Ling Hanchen. Ano? Siya talaga ang presidente ng Ling Group? Ang babaeng yan na si Syumuran, paano niya siya napaamo? Busalan nyo ang kanilang mga bibig hanggang sa hindi na sila makapagsalita. Ikaw na walang hiyang babae, Ikaw na walang hiyang babae? Ang nangyari ngayong araw ay kasalanan lahat ng babaeng ito. Wala akong kinalaman dito, Presidente Ling. Wala kang hiyang lalaki ka, papatayin kita? Huwag sa mukha, kailangan ko pa ang mukha ko. Assistant Wang, ang taong ito ay hindi nararapat magtrabaho sa Ling. Ipaalam sa lahat na kung sino mang kumpanya ang tumanggap sa kanya ay mabubuwag. At ang ospital kung saan nagtatrabaho ang babaeng ito ay bilhin nyo at sibakin siya sa trabaho. Opo. Tara na, hindi pa ba napipirmahan ang kontrata? Oo nga, ang kontrata ang pinakamahalaga ngayong araw. Presidente Ling, handa na ang kontratang kailangan nyo? Ma, bakit po kayo nandito? Lagot ako kapag nalaman ni Ma ang totoo. Ma, ipapakilala ko po sa inyo, siya po si... Huwag na magpakilala. Kilala ko na siya. Magkakilala kayo? Lagot na. Mabubuko na ako nito. Ang $10 million ko? Hindi ba siya ang iyong... Warner, bakit ka nandito? Juaner, kailan ka pa nakabalik? Kuya, kahapon pa ako nakabalik. Gusto lang kitang isurprise. Masaya ka bang makita ako? Siyempre masaya ako, pero buntis ka ngayon, hindi dapat sa mataong lugar manipis pa ang suot mo. At naka-high heels ka pa. Mahal nga ako ni Kuya Hanchen. Gusto ko lang naman na maging maganda sa harap mo. Kayong dalawa talaga. Bata pa lang ay malapit na. Gustong-gusto ni Ma si Wan Air. Kung hindi dahil sa iyong lolo at sa kontrata ng kasal, paano mapupunta sa mahirap na babaeng ito? Ang makapasok sa bahay ng mga Ling. Balak mo na rin naman na hiwalayan ang babaeng ito mula ngayon. Alagaan mo ng mabuti si Warner. Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka may magkamali ng akala. Doktora Shu, huwag kang aalis. Nasaan na siya? Bakit mo pa pinapansin ang babaeng yon? Mabuti pang umalis na siya, alagaan mo na lang ang ating Warner. Ma, One Air, pumasok na muna kayo. Sige. Saan pumunta si Kuya Hanchen? Anong babae ang tinutukoy nyo?
Wala yun, walang kahit sinong babae. Ang papantay sa aming One Air at saka ang nasa sinapupunan mo ay dugot laman ng pamilya Ling. Tara na sa taas at baka mapagod ka. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Kundi mawawala ang $10 million ko? Doktora Shu, nandito ka pala. Bakit ka sumunod sa labas? Hindi ba sumunod si Ma? Ma, Ang ibig kong sabihin ay ang nanay mo. pumasok na silang lahat sa loob, napansin kong wala ka na kaya sinadya kitang hanapin. Mabuti naman. Hindi sumunod si Ma kundi mabubuko na tayo. Tinawag niyang Ma ang nanay ko. May gusto rin kaya siya sa akin. Doktora Shu, pasok na tayo sa loob, magsisimula na ang subasta. Hindi. Hindi ba't may kasama ka na hindi mo na ako kailangan, di ba? Kababata ko lang siya, isang batang babaeng kapitbahay. Hindi ko siya ka-date. At saka siya ang buntis na gusto kong maging tagapangalaga mo. Tamang-tama na makilala mo siya? Batang babaeng kapitbahay. Ngayon kabit na ang tawag sa kanila. Di mabuti ituring mo siyang mabuti. Total plano mo naman ng makipagdiborsyo para sa kanya? Hindi ako makikipagdiborsyo dahil sa kanya si Lolo lang ang nagtakda niyon, wala kaming nararamdaman sa isa't isa. Ang kasal na walang pag-ibig ay hindi magiging masaya. Sige, mag-imbento ka pa. At nagsimula na ang abogado ko sa proseso ng diborsyo. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kitang tulungan sa kanya. Para makuha mo sa lalaking, yon ang mas malaking kabayaran. Tutulungan mo ako sa kaso sa diborsyo? Nagtaksil na ang asawa mo, binuntis pa ang kabit niya. Bakit mo pa panghihinayangan ang lalaking yon? Hindi siya panghihinayangan. Ang $10 million niya ang habol ko? Huwag na lang pala. Kaya ko na itong ayusin. Mahal pa nga niya talaga siya ang walang kwentang asawa niya. Hindi niya pinahalagahan ang mabuting babae. Huwag lang siyang magpapakita sa akin, kundi bubugbugin ko siya tuwing makikita ko siya. Presidente Ling, magsisimula na ang subasta. Pirmahan mo na ang kontrata at hayaan mo na akong umalis? Pipirmahan ko ang kontrata pero dapat samahan mo ako sa subasta. Sige na nga, hintayin mo ako sandali. Nandito na si Senyorito Ling. Wow! Girlfriend ba niya? Yung nasa tabi niya? Sa ganda ng katawan, siguradong napakaganda niya. Salamat sa pagtulong sa akin. Ako naman ang nagdala sa iyo rito, natatakot kang makilala ka rito ng mga kakilala ng asawa mo. Naiintindihan ko naman iyon. Kuya Hanchen, sino ba ang babaeng ito? Siya ay... Katrabaho lang niya ako. Tama, nagkakilala kami sa trabaho, hangang-hanga ako sa galing niya. Kung ganoon Kuya Hanchen, kung hangang-hanga ka sa kaniya, patingin naman si One Air ng mukha niya. Huwag kang magbiro ng ganyan. Dalagang One Air, may peklat ang mukha ko, baka matakot lang kita. Bilang legal na asawa, kailangan ko magtago sa harap ng kabit? May mas kawawa pa ba sa akin? Magsiupo na po ang lahat. Ang susunod na bahagi ang pinakahihintay natin ngayong gabi. Ang item na ito ay jade na bracelet. Galing ito sa Ling Group, donasyon ito ni Lolo Ling. Sa lola mo ang bracelet na ito ang pamanang bracelet ng bahay ng mga Ling. Ito ay ang pamanang bracelet ng pamilya Ling. Balita ko ay para ito sa magiging Mrs. Ling. Bakit kaya ito isinama sa subasta? Kung ganoon pala kapag nakuha ko ba ito, ako na ang magiging Mrs. Ling. $1 million ang alok ko. Hoy! $2 million sa akin. $3 million. Ma, totoo ba ang sinasabi nila? Huwag kang mag-alala sa'yo ang bracelet na ito. At ang titulong Mrs. Ling ay tiyak na magiging sa'yo. $10 million. $20 million. $30 million. Lalaki ka, pero bakit ka sumasali? Gusto ko lang ng pagkakataon na makilala si Senyorito Ling. Sikat na sikat talaga ang asawa ko. Pati lalaki ay nahuhumaling. $100 million. Kung hindi ako nagkakamali bukod sa buwan ng allowance nyo, ang lahat ng pera nyo ay $100 million lang. Basta't maging masaya lang si Warner. $300 million. Kayong mga hampas lupa, ako lang ang karapat-dapat na Mrs. Ling. $300 million mula sa ginang. $300 million once. Hindi ka ba nag-aalala ang bracelet para kay Warner ay mapupunta na sa iba? $300 million twice. $300 million. $1 billion. Sino ang mag-aakala? Si Senyorito Ling din pala ang bibili. $1 billion once, $1 billion twice. $1 billion thrice. Congratulations kay Senyorito Ling. Ang yaman ng $1 billion? Hindi ko akalain nagagastos ang asawa ko ng ganoon para lang pasayahin ang kabit bilang tunay na asawa. Talo talaga ako sa pagkakataong ito. Mukhang mahal ka talaga ng anak ko. Magpagaling ka na lang ng katawan.
at maghanda na maging Mrs. Ling. Halika. Bakit mo ako hinahila? Binibining Shu, ang huli kong kasal ay desisyon ng matatanda. Ngayon gusto ko nang magpasya. Handa ka bang tanggapin ang aming pamanang bracelet ng Pamilya Ling? At bigyan ako ng pagkakataong ligawan ka. Huwag kang malikot, nahulog ang belo mo. Nabalitaan kong, palihim na nagpakasal si Senyorito Ling, hindi kaya siya na ang misis ng bahay ng mga Ling? Magkayakap na sila, imposibleng hindi totoo yan. Anong misis? Hindi pa kasal ang anak ko. Tutal ay makikipaghiwalay na rin naman siya. Sa babaeng iyon, single ang anak ko. Hinding-hindi ko hahayaang malaman ng iba na pinakasalan ni Han Chen ang mahirap na babaeng yan. Kung hindi man kasal, siguradong siya ang mahal ni Senyorito Ling. Sigurado yan. Tingnan mo kung paano siya protektahan ni Senyorito Ling. Si Warner lang ang tanging manugang na babae ng bahay ng mga Ling. Ma, kailanman ay hindi ko sinabing pakakasalan ko si Warner. Kuya Han Chen, may nagawa ba akong mali kaya ka nagagalit? At ibinigay mo ang pamana sa ibang tao, Ping Heng? Han Chen, tingnan mo buntis si Warner. Bakit mo ba siya sadyang pinapaiyak? Ano man ang hindi pagkakaunawaan, pag-usapan natin sa bahay. Buntis si Binibining Wan-er sa anak ni Senyorito Ling, kaya siguradong si Binibining Wan-er ang tunay na mahal ni Senyorito Ling. Matagal nang magkaibigan ang bahay ng mga Zeng at Ling. Si Senyorito Ling at Binibining Wan-er ay magkabata simula pa noon. Bagay na bagay talaga sila. Sabi nila bata pa lang ay si Binibining Wan-er na ang pinakapaborito ni Senyorito Ling. Ibigay mo na lang ito kay Binibining Warner? Makinig ka sa paliwanag ko, hindi iyon ang iniisip mo. Presidente Ling, may asawa na ako. Respetuhin mo naman ang sarili mo. Kuya Han Chen, ang sama ng pakiramdam ko. Warner. Gaya ng inaasahan, siya pa rin ang mahal mo. Kuya Han Chen, patawad hindi ko dapat sinabi yon sa harap ng lahat. Pero tinawag ako ni tita na manugang na babae sa harap nila. Ayaw ko lang siyang mapahiya. Ganun pala, pasensya na at nahirapan ka. Ayos lang pero sino ba yung babae kanina? Siya ang kinuha kong personal na tagapangalaga. Para mag-alaga sa iyo habang buntis ka. Tagapangalaga. Hindi ba yaya lang yon? Kuya Han Chen, gusto mo ba siya? Oh, Gusto ni Kuya Han Chen ang isang yaya. Hindi ko alam kung anong ginawa ng babaeng yan para akitin si Kuya Han Chen. Nakakainis talaga. Dahil gusto siya ni Kuya Han Chen, susuportahan ko kayo. Pero sa susunod huwag ka nang padalos-dalos sa pag-amin, baka matakot siya at lumayo. ganun pala. Kaya pala siya umalis. Kuya Han Chen, pagdating sa panliligaw, siguradong wala kang alam, sabihin mo sa akin ang lahat ng tungkol sa inyo at tutulungan kitang magplano para makuha mo siya. Mabuti naman, salamat Warner. Ayos lang basta masaya ka, tignan natin kung paano ko siya tuturuan. Ang lakas ng loob niyang agawin ka. Umalis na lang siya ng ganon? Paano na ang pera para sa bahay ampunan? Hello? Hindi ba sumama ang mamo? Ang kapal ng mukha mo, Kuya Han Chen, binigyan ka ng pulseras para lang inisin ako. Tinatawag mo pa siyang mabagay ba sa iyo? Mabuti na lang at wala rito si Ma. Ganito lang pala ang itsura mo. Wala namang espesyal. Bakit ka nandito? Nandito ako para ibigay ang kontrata. Simula ngayon, katulong na kita. Pwede kitang saktan at pagalitan. Pagsilbihan mo ako ng maayos? Ang babaeng ito. Dalawang mukha talaga siya. Nasaan si Ling Han Chen? Bakit ikaw ang nagdala nito? Si Kuya Han Chen bumibili ng gamit ng baby namin. Pipirma ka ba, pirmahan mo na o lumayas ka? Para sa bahay ampunan, pipirma ako? Sabi ko na nga ba gagawin ang lahat para sa pera, pinapayuhan kita. Huwag kang magbalak kay Kuya Han Chen. Hindi siya para sa babaeng tulad mo. Tse. Mas mabuti na iyon kaysa sa isang kabit na akala mo kung sino ka? Ano na, pumayag ba siya?
Kuya Hanchen, nahirapan talaga ako bago siya napapayag, dapat mo akong pasalamatan. Salamat, Warner. Kahit anong gusto mo, bibilhin ko. Salamat, Kuya Hanchen. Ang gusto ko lang ay ang posisyon bilang Mrs. Ling. Shumuran, ikaw ang pumirma nito. Tingnan mo kung paano kita tuturuan. Ito si Dr. Ashu. Ito si Warner. Nagkita na siguro kayo noon. Dr. Ashu, pakialagaan mo si Warner. Sige, ako na legal na asawa? Sa huli ay heto na nag-aalaga na sa kabit. Huwag kang mag-alala, makikinig ako kay Dr. Shu, pumasok ka na sa trabaho. Ang sampal na ito ang regalo ko sa unang araw mo, sinasabi ko sa iyo, kilalanin mo ang iyong lugar. Huwag kang mananaginip ng gising. Nababaliw ka na ba? Sinasabi ko sa iyo na aawa lang si Kuya Hanchen sa isang kaawa-awang babae na niloko ng asawa. Huwag mong isiping gusto kanya na aawa lang siya sa iyo. Na parang naaawa lang siya sa kung sino-sino lang sa tabi. Sinabi ba ni Ling Hanchen ang lahat tungkol sa akin? Wala kaming sikreto. Sa isa't isa ni Kuya Hanchen, ikuhanan mo ako ng tubig. Ang lamig nito, paano iinumin? Ikuhanan mo ako ng mainit na tubig. Mainit na tubig? Nababaliw ka na? Wala kang pakialam, gusto ko ito. Bakit ayaw mo na ba sa trabaho mo? Anong ginagawa mo? Dr. Ashu, okay ka lang ba? Kuya Hanchen, pasensya na kanina, sobrang init ng tubig na binigay ni Dr. Shu, buntis ako kaya hindi ko mahawakan ng maayos. Kaya hindi ko sinasadyang mapaso siya. Dr. Shu, pasensya na po, humihingi ako ng paumanhin. Huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo, hindi mo naman ito sinasadya. Bakit tuwing nakikita kita? Ganito ka na lang palagi. Nakakaawa ka talagang tingnan. Sabi ko na nga ba nag-aalala lang siya? Dahil lang sa naaawa siya sa akin? Salamat sa kabutihan ni Presidente Ling pero hindi ko kailangan ng awa mo. Sa tingin mo ba ay kinakaawaan lang kita? Hindi ba ganoon iyon, asikasuhin mo na lang si Warner mo, may asawa na ako. Huwag mo na akong pakialaman. Iyang asawa mo na iyan. Kasalanan ko pang nakialam ako. Dr. Shu, huwag mong isipin na pinagtanggol ka ni Kuya kanina ay dahil gusto ka na niya. Galit lang siya sa akin dahil matagal akong hindi bumalik galing ibang bansa. Kaya sinasadya niyang pagselusin ako. Ako lang ang tanging mahal niya, hahaha. Kuya Hanchen. Warner, bakit ka nandito? Ang totoo niyan ay si Dr. Ashu gusto niya akong pasuin ng mainit na tubig. Pero ang ending ay siya ang napaso sa sarili niya. Kalokohan, bakit naman niya gagawin iyon? Kasalanan ko dahil sabi mo ay gusto mo siya kaya sinubukan ko kayong paglapitin para maging kayong dalawa. Sinabihan ko pa siyang makipagdiborsyo sa asawa niya. Pero hindi ko akalain na para lang maprotektahan ang lalaking iyon, ay binalak niya akong buhusan ng mainit na tubig. Warner, hindi mo kasalanan ito, ginawa mo lang naman ang lahat para sa akin. Hindi ko lang akalain na talaga palang mahal na mahal niya ang walang kwentang lalaking iyon. Masyado ba akong naging masungit sa kanya? Siguro dapat akong humingi ng paumanhin sa kanya. Siya pa naman ang aking tagapagtustos. Senyorito Ling, Huwag ka nang maging assuming hanggat hindi ko pinapayagan. Hindi siya kakausap sa iyo. mahal ba talaga niya si Jeng Warner? Hello, Director? May nangyari ba ulit sa bahay ampunan? Wala naman, Muran. Gusto lang kitang pasalamatan. Natanggap ko na ang unang bayad ang ating bahay ampunan ay muling makakatagal pa ng ilang panahon. Ang mga susunod na pera ay unti-unti kong ipapadala sa inyo noong nagkaproblema ang pamilya namin, kayo ang laging nag-aalaga sa akin. Ito ay dapat ko lang nagawin. Hindi mo naman kailangang gawin. Tuwag kang masyadong magpakapagod sa trabaho. Etasaan asalan ma. Ano kay ilan? Alagaan mo ang iyong sarili. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko. Masyadong maraming nangyari sa bahay kaya hindi ko naasikaso ang diborsyo mo. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa para bisitahin ang iyong lolo. Sabi nila ay malubha ang sakit niya. Sige po. Siyang nga pala. Dahil nakatira na rito si One Air, tawagan mo na agad ang babaeng iyon. Para papuntahin dito at pirmahan ang kasunduan sa diborsyo.
Bakit hindi sumasagot ang babaeng ito? Mawag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Sige. Hello, si Attorney Joe ba ito? Tungkol sa diborsyo namin ni Presidente Ling, gusto ko sanang makipag-usap sa inyo. Pumayag na ang asawa ni Presidente Ling na makipagdiborsyo at handa siyang umalis na walang dala. Ano? Pero sabi niya ay kailangan niyang mangibang bansa ng 1 taon. Pagbalik niya lang siya, makikipagdiborsyo sa inyo. Kaya gusto niya lang magpatagal. Parang hindi naman po. Dahil, Magsalita ka. sabi niya sa loob ng 1 taon, maaari kayong makipag-date sa kahit sinong babae, pero hindi niyo siya dapat abalahin sa taong ito. Sino ba siya sa akala niya? Bakit ko susundin ang mga gusto niya? Pero sa tingin ko, ang kakaibang ugali ng asawa niyo ay medyo mabuti rin. Presidente Ling, maging positibo na lang kayo. Ngayon, kahit papaano, ay maaari na kayong hayagang manligaw kay Dr. Shu. Tama ka rin. Uwi na tayo. Alang-alang sa $10 million para sa bahay ampunan. Pagtiisan mo siya. Hoy. Dahan-dahan lang. Hindi ka ba kumain diinan mo pa ikaw na tagapangalaga? Ni hindi ka marunong magmasahe. Ano na naman ang gusto mo? Doktora Shu, masyado mong diniinan ang pagmasahe. Nasaktan tuloy ako kaya hindi ko sinasadyang masipa ka. Wala naman dito si Ling Hanchen. Para kanino pa yung pag-iinarte mo? Binibining Shu, baka naman may mali kang akala sa akin. Ay, naku po. Buntis kasi ako. Nanginginig ang mga kamay ko, pakiligpit naman ito, Binibining Shu. Teka, hindi malilinis ng ganyan paano kung may maiwan. At masugatan ng baby ko. Pakiusap, Doktora Shu. Gamit ang kamay, isa-isahin mong pulutin ang mga ito. Zheng Wan Air, kargador mo ako, hindi mo ako katulong? Bakit ka ba naninigaw? Dala ko ang anak ni Kuya Hanchen. Kapag hindi ka sumunod, isusumbong kita kay Kuya Hanchen. Sasabihin kong hindi ka bagay sa trabahong ito. Kahit anong gawin mong panlilin lang, hindi mo ako mapapaalis dito. Ay nako, ayaw mo talagang umalis, siguro gusto mo si Kuya Hanchen. Payo ko sa'yo, alagaan mo ang pagbubuntis. Huwag mo nang ubusin ang oras mo sa paghihinala at pagpapahirap sa akin. Masyado kang nag-iisip, wala akong interes kay Ling Hanchen, ang tanging gusto ko ay pera. Basta tama ang bayad, kahit sino pang amo ay pareho lang. Sinasabi mo ba ang totoo? Binibining Zheng, napulot ko na ang lahat ng bubog, may iba ka pa bang hiling? Anong nangyari sa kamay mo? Bakit ka na naman nasugatan? Hindi kailangan ng malasakit ni Presidente Ling kaya ko itong ayusin mag-isa. Kung may oras ka, mas mabuting asikasuhin mo na lang ang iyong binibining Zheng. Wana, ano ba talagang nangyayari? Kuya Hanchen, galit pa rin si Doktora Shu sa akin dahil pinayuhan ko siyang makipagdiborsyo kaya siya nagagalit. Magiging maayos din siya kapag kumalma na nga pala. Maaari bang magtrabaho ako sa iyong kumpanya? Kalokohan, buntis ka ngayon? Pinayuhan din ako ng doktor na maglakad-lakad at maging mas aktibo at kung magtatrabaho ako sa kumpanya, sasama rin si Doktora Shu. Sa ganoong paraan, hindi ba't magkakaroon kayong dalawa ng mas maraming pagkakataon? Matutulungan din kitang makuha siya. Ano sa tingin mo? Bumaba mismo ang presidente para sumalubong. Mukhang siya na nga ang asawa ng presidente. Napakaganda at napakarangal. Bagay na bagay talaga sila ng presidente. Pero sino ba yung nasa tabi niya? Hayaan mo na siya. Ako ang tunay na asawa ng inyong presidente? Siya si Binibining Zheng Wan siguraduhin ninyong alagaan siya ng mabuti. Sobrang maasikaso ang presidente sa kanya. Totoo yan. Ngayon ko lang nakitang si Presidente Ling ay ganito kamalasakit sa isang tao. Talaga laging ganito sa akin si Kuya Hanchen. Sa tawag na yan, siya nga ang asawa ng presidente. Dapat natin siyang sipsipan ng mabuti. Ay naku, nadumihan ang sapatos ko, pakiusap. Tagapangalagang Shu, lumuhod ka at linisin ito dahil buntis ako. Mahirap para sa akin ang yumuko.
Hindi kailangang lumuhod para maglinis ng sapatos at saka hindi ito bahagi ng trabaho ko. Akala mo ba ay madali akong apihin? Sasabihin ko sa iyo isang salita ko lang kay Kuya Hanchen. Kayong lahat dito ay pwedeng lumayas anumang oras. Higit sa lahat, isa ka lang kargador. Tama na iyan. Hindi mo ba nakitang madumi iyan? Ganito ba ang ugali mo sa trabaho? Ay, Pwede na ito pero sa tingin ko ay kulang pa. Ano sa tingin niyo rito? Magaling. mapang-api kayo sa kapangyarihan, hindi ba kayo natatakot sa karma? Siya ang asawa ng presidente. Sino ka ba sa akala mo? Dahil mukhang ayaw mong mawala ang trabahong ito. Manatili kang nakaluhod diyan. Kayong dalawa bantayan niyo siya. Huwag siyang patayuin, lumuhod lang. Gaano nakatagal ang tubig na iyan? 10 na minuto na. Pwede na sigurong inumin iyan, halika. Gumapang ka na parang aso, ibigay mo sa akin ang tubig. Wow, ang tapang mo naman. Sino ba ang tinatakot mo, isang babaeng may asawa na? Ay tinutokso pa si Kuya Hanchen. Wala ka na talagang hiya, bakit ka pa matatakot? Para sa mga bata sa bahay ampunan, hindi ako pwedeng sumuko. Anong ginagawa mo? Binibining Zheng, heto ang tubig. Ay... Huwag kang magkunwaring patay, tumayo ka. Ang lakas ng loob mong itapon ng tubig ni Madam, sinasadya mo yata ito. Ayaw mo lang siyang painumin. Si Presidente Zheng ang unang pag-ibig ni Presidente Ling. Ang magiging asawa niya, ang lakas ng loob mong galitin siya. Talagang naghahanap ka ng gulo. Zheng Wan-er, pinahihirapan mo ako ng husto. Dahil ba takot kang mahalin ako ni Ling Hanchen? Mapapabilang ka rin naman sa bahay ng mga Ling, bakit wala kang tiwala sa sarili mo? Ang lakas ng loob mong pagtawanan ako, makinig ka, hindi ka mamahalin ni Kuya Hanchen at dahil sa akin, hihiwalayan na niya ang asawa niyang formal na pinakasalan, magdidiborsyo na sila. Si Kuya Hanchen, ako lang ang mahal. Iiwan ang legal na asawa para sa kabit. Ang ganyang uri ng lalaki ay walang kwenta? Ang daldal mo pala talaga. Dahil marami kang sinasabi, dilaan mo ang tubig sa sahig, hoy, hawakan niyo siya, ipadila niyo sa kanya ang tubig. Anong ginagawa nyo? Sinong may gawa nito sa kanya? Magsalita kayo. Kuya Hanchen, si Doktora Shu kasi aksidente niyang naitapon ang tubig. Pinipilit niyang linisin ito, kaya nagmumukhang inaapi namin siya. Hindi ako bulag. Doktora Shu, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Lahat ng nang-api sa kanya ngayon, layas? Presidente Ling, patawad po. Presidente Ling, bigyan niyo pa po kami ng pagkakataon. Diyos ko, ano nang gagawin natin? Malubha ang iyong sugat. Bumalik ka at magpahinga. Gasgas lang ang mga ito. Ayos lang ako. Kailangan ko nang bumalik kay Binibining Zheng para alagaan siya? Ayaw mo ba talaga na manatili sa tabi ko? Itatanong ko lang, Presidente Ling? Sa anong katayuan ako dapat manatili sa tabi mo? Ano na ang gagawin natin? Paano kung hanapin natin ang babaeng iyon para palayain tayo ni Presidente Ling? Naku, huwag kayong magpanik. Hindi niya kayo sisibakin dahil sa babaeng iyon, tinutulungan niya siya dahil kargador ko siya, ginagawa niya iyon para sa akin. Ganoon Ganoon pala pala iyon. Binibining Wan-er, ngayong gabi. Naghanda kami ng piging para sa inyo. Siguraduhin ninyong makakarating kayo. Maganda ang piging. Doktora Shu, samahan mo ako sa piging mamaya. Huwag mong kalimutan na trabaho mo ito. Tingnan natin kung paano kita pahihirapan. Nandito ka para pagsilbihan ako, hindi para kumain. Tumayo ka lang sa tabi ko. Wala rin naman akong balak na makisalo sa inyo. Tatayo na lang ako. Binibining Zheng, sa unang tingin ko pa lang sa inyo, alam kong espesyal kayo. Ang ganda ng aura nyo. At hitsura, bagay na bagay talaga kayo kay Presidente Ling.
Napakabait talaga ni Presidente Ling sa asawa niya, nakakainggit naman kayo. Masyado kayong mabait, nagpapasalamat din ako sa pag-aalaga niyo sa akin. Binibining Zheng. Narinig ko na sa Departamento ng Sales. May bakanting posisyon para sa Bise-Direktor. Baka naman pwede niyo kaming tulungan. Madali lang yan. Binibining Zheng, sobrang bigat ng trabaho namin kamakailan. Baka naman pwedeng itaas ang sahod. Sige. May tito ako na gustong pumasok sa kumpanya. Baka pwedeng bigyan ng pagkakataon. Walang problema basta't mabait kayo sa akin, malalaman lahat yan ni Kuya Hanchen. Mga taong mukhang pera, babagsak din ang Ling Group balang araw? Waiter. Hindi naman namin in-order ang mga ito. Alam ni Presidente Ling na darating si Binibining Shu ngayon, kaya ipinadala niya ito para sa kanya? Sigurado ka bang ipinadala ito ni Presidente Ling para talaga sa akin? Opo. Bakit si Binibining Shu? Hindi ba't si Binibining Zheng ang nobya ni Presidente Ling? Para sa akin ito galing kay Kuya Hanchen. Ay naku, Nagkamali lang siya ng tao. Kaya naman pala. tagapangalaga lang siya, hindi siya karapat-dapat. Tingnan mo ang itsura niya, mahal na mahal ni Presidente Ling si Binibining Zheng. Bakit siya magkakagusto sa babaeng yan? Ang mga pagkaing ito, kung hindi dahil kay Binibining Zheng, hindi natin ito makikita sa buong buhay natin. Hoy, yung babaeng Shu, hindi ba't magaling kang magsilbi, masaya ang lahat ngayon? Ipagtimpla mo ako ng alak. At pagsilbihan mo kaming mabuti. Para sa pera. Ang bagay na ito titiisin ko? Nagseselos ka lang sa akin, sinasadya mo akong pandirihan. Grabe naman iyan. Hindi kaya buntis siya. Naku, matagal ko nang narinig kay Kuya Hanchen pagkatapos niyang ikasal sa asawa niya. Ay hindi ka man lang niya hinawakan at may kinakasama pa siyang kabit sa labas. Balita ko ay buntis pa ito. Aba sa dumi mong iyan, hindi kaya anak iyan ng kung sinong lalaki lang. Salamat sa pagkakataon, Ginoong Richard. Mahalaga rin ito sa amin. Inaasahan namin ang galing ni Presidente Ling. Presidente Ling mukhang inaapi si Binibining Su. Ano? Anong ibig mong sabihin proyektong 5 billion ito? Mas mahalaga siya kaysa sa 10 bilyon na ito, may kailangan lang akong asikasuhin. Ang baba ng uri mo, kaninong anak iyang nasa tiyan mo. Magsalita ka. Anak ko ito, wala kang pakialam. Ayaw mong magsalita ha? Ngayon ay lulunurin kita. Tingnan natin kung hindi ka aamin. Huwag mo siyang hawakan. Dala niya ang anak ko. Kuya Hanchen, ang sinasabi mo ay biro lang, di ba? Gusto ko sanang ituring ang nangyari bilang isang aksidente lang. Pero habang iniisip ko, lalo kitang hindi malimutan. Unti-unti ko nang napagtanto na talagang gusto na kita. Gusto kong makasama ka. Pero bakit mo ako laging itinataboy? Gusto talaga kita. Alam kong ang batang dinadala mo ay sa akin. Aalagaan ko kayo ng bata sa hinaharap. Hindi na kita hahayaang lumayo, tara na. Hindi maaari. Lasing lang siguro si Kuya Hanchen at napagkamalan lang niya ako. Kailangan ko siyang puntahan. Oo, napagkamalan ni Presidente Ling si tagapangalagang Shu na si Binibining One Air, kaya pala ganoon ang sinabi niya. Buntis ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngayon ko lang din nalaman. Aalagaan ko siyang mabuti sa hinaharap. Magkakaanak na ako. Paano naman ang anak ni Zheng Wan-er? Anong balak mong gawin? Siyempre, itutuloy ang panganganak niya dahil may pananagutan ako sa anak niya. Napakawalang hiya mo talaga. May anak ka na sa kanya? Bakit mo pa pinapakialaman ang anak ko kung malalaman ni Zheng Wan-er na anak mo ito? Hindi na niya ako hahayaang maging tagapangalaga. Hindi ko maaaring aminin ito. Hindi mo iyan, anak. Sa amin iyan ang asawa ko. Alam kong noon pa ay wala ka pang karanasan. Alam nating iyon ang unang beses natin. Huwag mo akong lokohin. Pagkatapos niyon ay natulog ako sa ibang lalaki kaya ako nagkaanak. Hindi mo siya dugot laman. Imposible. Hindi ka ganyang klaseng tao. Ganyan talaga akong tao, wala kang alam tungkol sa akin, huwag ka nang mag-assuming. Relasyong amo at empleyado lang tayo. Pakiusap sa susunod, huwag mo nang pakialaman ang buhay ko.
Pasensya na, ako lang pala ang nag-assuming. Presidente Ling, pakihatid ako pabalik sa kumpanya. May naiwan akong gamit doon. Ihatid si Binibining Shu sa kumpanya. Bakit bumaba si Shumuran sa mamahaling kotse? Isang kargador lang siya, paano siya naging ganoon kayaman? Siguradong may nilandi siyang kung sinong mayamang lalaki. Uy. Siya ba yun? Oo, siya nga hindi nagkakamali sa litrato. Hindi ko akalain. Ganitong klase pala siyang tao. Anong pinag-uusapan nyo? Tagapangalagang Shu ang mga litrato niyo ng matandang lalaki. Kalat na sa buong kumpanya. Hindi ako yon, wala akong ginawa. Buntis ka na nga. Hindi ka pa rin marunong tumahimik, nakipagkita ka pa sa matandang lalaki sa kotse para gawin yon. Ito, baka may mamatay rito. Kailangan ng pera ng bahay ampunan? Kailangan ko ang trabahong ito. Bakit hindi ka makalaban? Alam mong mali ka, no? Halikayo, tingnan nyo. Umamin na siya. Sabihin mo bakit ang dumi mo. Ang batang nasa sinapupunan mo hindi alam kung kaninong anak yan. Hindi mo man lang kilala ang ama. Mukha naman siyang inosente. Pero nakikipagkita sa matandang lalaki. At gumagawa pa ng milagro sa kotse. Ay naku, baka nagpapanggap lang siya. Dahil sa panahon ngayon maraming matatandang lalaki ang gusto niyan. Presidente Ling, inaapi si Dr. Shu. Ano? May nakuha silang video ni Dr. Shu na bumababa sa kotse sa video na yun sinasabi nilang nasa loob siya ng kotse kasama ang isang matandang lalaki. At gumagawa ng milagro sa kotse. Wala ba silang mga mata? Papuntahin silang lahat sa klinika sa mata para magpatingin. Ang hindi pupunta ay sisibakin. Opo, Maayos naman ang lahat. Bakit biglang pinapatingin ni Presidente Ling ang mata natin? Sa tingin ko, hindi kailangan ang klinika sa mata. Dapat sa Departamento ng Kalusugan pumunta. Dahil ang dumi ng ibang tao rito. Huwag mo akong masyadong apihin. Sumasagot ka pa? Ako. Hindi ba ito yung nasa litrato? Nasasakyang binabaan ni tagapangalagang Shu kagabi? Oo, ito yung kasama niya ang matandang lalaki na gumagawa ng milagro sa kotse. Ano? Pinasundo ka ba ng walang hiyang matandang lalaki mo? Para sunduin ka? Bakit hindi ka na nagtatago ngayon? Hindi ka na ba takot na makita namin? Bakit si Presidente Ling yan? Ibig bang sabihin, ang matandang lalaking kasama ni tagapangalagang Shu kagabi ay si Presidente Ling. Huwag kayong mag-imbento, siguradong si Kuya Hanchen ay nandito para sa akin. Paano niya magugustuhan ang babaeng yan? Zhu Muran. Halika rito. Ako ang naghatid sa kanya kagabi at akin din ang batang dinadala niya. Siya lang ang tanging mahal ko, nililigawan ko siya ngayon. Tungkol naman sa milagro sa kotse. Isipin nyo na ang gusto nyo pero binabalaan ko kayo kung sino mang magkakalat sa kumpanya ng mga maruruming chismis na ito para saktan ang babae ko. Akong si Ling Hanchen, ang unang hindi magpapalampas, na intindihan nyo ba? Nililigawan pala ni Presidente Ling si Shu Muran. Hindi ba ito pag-amin ng boss na CEO sa harap ng lahat? Nakakaingit naman talaga ito. Ano bang nakain itong si Ling Hanchen? Ayaw na ba niya sa kabit niya? Bakit ginagawa niya ito sa harap ng lahat? Siguradong magagalit sa akin si Zheng Wanner? Baka mawalan pa ako ng trabaho bilang tagapangalaga. Mukhang si Binibining Shu, ang tunay na mahal ni Presidente Ling. Ibig sabihin naloko tayo noon. Hindi naman pala siya asawa ng presidente. Gawa-gawa lang niya ang lahat. Wala namang sinabi si Presidente Ling. Malinaw na ang panig ni Presidente Ling, kitang-kita na ang totoo. Mukhang si Binibining Zheng ay umaasa lang sa wala. Ang mapanlinlang na babaeng iyon, niloko tayo ng matagal, hindi naman pala siya gusto ni Presidente Ling. Sayang ang pagsipsip natin sa kanya at pagtulong na apihin si Binibining Shu. Zheng Wanner, sasabihin ko sa iyo kapag natanggal kami sa trabaho, dahil sa nangyaring ito, hinding-hindi ka namin tatantanan. Salamat sa pagtulong sa akin. Ngayon alam ko naman na gusto mo lang akong tulungan sa chismis, hindi mo talaga ako gusto. Huwag kang mag-alala, hindi ako mag-a-assume. Sinong nagsabing hindi? Bababa na muna ako. Presidente Ling, kumusta ang biglang preno kanina? Naantala mo ang pagtatapat ko kanina. Kaltas ang 6 na buwang bonus mo. Ano? Pero dahil sa halik na iyon kanina, bibigyan kita ng $1 million.
Salamat, Presidente Ling. Hay, halos 5 years na akong hindi nakakauwi. Ang batang iyon, niloko ako para magpagamot sa ibang bansa. Kahit noong kasal niya, hindi niya ako pinayagang makauwi. Kaya hindi ko man lang nakita ang apo sa kasal ko. Buti na lang matalino ako. Ninakaw ko itong damit ng kargador at tumakas sa ospital. Sa wakas nakauwi na rin. Kailangang makita ang apo sa kasal ko. Aray, aray, aray. Anong ginagawa mo? Palabasin mo si Ling Hanchen para sunduin ako. Susunduin ka ng aming Presidente Ling. Hoy, matandang lalaki, nananaginip ka ba ng gising? Anong klaseng pangarap iyan? Tingnan mo muna ang itsura mo. Tingin mo ba makakapasok ka rito? Sino ka ba? Bakit hindi pa kita nakikita rito? 2 years na akong guwardiya sa bahay ng mga Ling. Bakit? May reklamo ka? Hoy, alam mo ba kung sino ako? Sa suot mong iyan, basurero ka o kaya ay pulubi? Hindi naman siguro ikaw ang aming Don Ling. May mata ka pala? Ako nga ang Don Ling. Hoy, hoy, aray. Hoy, ikaw na mabahong pulubi. Ha? Ang lakas ng loob mong pumasok. Bakit mo inaapi ang isang lolo? Lolo, okay lang po ba kayo? Ayos lang ako. Tutulungan ko po kayong pumasok. Tatawagan ko ang pamilya niyo mamaya. Gusto mo ring pumasok, mabahong matanda, sa aming bahay ng mga Ling? Guwardiya, palayasin mo siya. Ang lakas ng loob ninyong gawin ito sa akin. Alam niyo ba kung sino ako? Ay naku. Kasamahan ka pala ng hampas lupang ito. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan. Ako si Don Ling. Don Ling ka kamo, edi ako naman ang tatay ni Presidente Ling. Pinapayuhan kita, tumingin ka muna sa salamin. Bakit naaawa ka ba sa kasama mong pulubi? Hoy ikaw. Sobrang-sobra na kayo. Umalis na kayo rito. Aray, aray. Lolo, anong nangyari sa inyo? Aray ko. Matandang lalaki. Kung mamamatay ka huwag sa tapat ng bahay ng mga Ling, malas iyan. Lolo, may gamot ako rito. Kumapit lang po kayo. Kunin niyo ang gamot. Hoy, ibalik niyo ang gamot ko? Gusto mo ang gamot, di ba? Hindi naman imposible. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Zheng Wanner, huwag kang sumobra. Mamamatay si Lolo kapag walang gamot? Wala akong pakialam kung mamatay ang matanda. Pinapayuhan kita. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kanina lang ay matapang ka. Bakit ka nakaluhod ngayon sasabihin ko sa iyo? Tinulungan ka lang ni Kuya Hanchen dahil naaawa siya sa iyo. At ang mga sinabi niya noong lasing siya ay dahil napagkamalan ka lang niya para sa akin dapat ang mga iyon. Dahil ako lang ang nasa puso niya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo akong iligtas si Lolo. Magdala kayo ng alak. Lolo. Inumin mo ito. Hindi ako pwedeng uminom, buntis ako. Tingnan natin kung ililigtas mo ang anak mo o ang mabahong matanda na ito, uminom ka. Sakay na. Nagmamakaawa ako sa iyo, ibigay mo sa akin ang gamot. Ilayo niyo siya sa akin. Aray, Nagmamakaawa ako sa iyo, pakiusap. Anong ginagawa niyo, Lolo? Ling Hanchen, iligtas mo ako. Ling Hanchen, mukhang may kinalaban kang hindi mo dapat kinalaban ang Kuya Hanchen ko ay hindi ka palaging maililigtas. Kuya Hanchen, bakit ka nandito? Parang narinig ko ang boses ni Dr. Shu. Nasaan siya? Si Dr. Shu. Kinuha lang ng isang matandang lalaki. Sumakay sila sa kotseng iyon. Ang matandang lalaki na iyon. Kasing edad na yata ng tatay ko at mukhang napakalapit nila sa isa't isa. Kuya, mag-ingat ka. Kahit na gusto mo ang babaeng iyon, halatang hindi siya simpleng tao. Huwag kang magpapalin lang sa kanya. One Air, huwag ka nang magsalita. Kilala ko ang coaching ito. Kailan pa siya bumalik? Bakit niya kinuha ang babae ko? Bumalik ako dahil gusto ko lang. palabasin mo kami kung hindi ay mamamatay si Lolo? Ganyan din ang sakit ng tatay ko, ipakain mo ito sa matandang lalaki. Ling Hanchen, gusto mo bang makita ang babae mo? Magkita tayo sa dati nating lugar pero huwag na. Huwag mong sasabihin kay Zheng Wan'er na bumalik na ako. Kung hindi ay papatayin ko ang babae mo. Kilala mo ba sina Ling Hanchen at Zheng Wan'er? Huwag kang mag-alala. Magkaibigan kami ni Ling Hanchen, hindi naman kita kakainin. Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan tungkol naman kay Zheng Wan'er. Hindi kami malapit at huwag mo ring sasabihin sa kanya na nakita mo ako. Lolo, gising ka na. Ito ang batang guna iyon.
Ito ang aking apo sa kasal. Ang apo sa kasal ko pala ang nagligtas sa akin. Mabuting bata. Salamat sa pagliligtas sa akin. Walang anuman, ginagawa ko lang ang dapat. Pakiusap, ibaba niyo kami sa harap. Lolo, nasaan po ang bahay niyo? Ihahatid ko na po kayo. Apo sa kasal, ako ito. Ako si Don Ling. Mukhang ulyanin na si Lolo, nalilito na siya. Lolo, dadalhin kita para magpalit, ihahatid kita pa uwi pagkatapos? Oo, apo sa kasal. Tama ka, makikinig ako sa iyo. Ano sabi mo palihim na bumalik si Don? Kailan ang lipad niya? Magpapadala ako ng susundo sa kanya. Babalik na si matandang Don Ling. Kailangan kong maghanda ng mabuti para mapasaya siya ng husto. Sa tindahang ito, paborito ko ang kanilang mga suit. Napaka-comfortable isuot nito. Talagang masarap sa pakiramdam, hindi katulad ng sa iba. Lolo, tingin muna kayo rito. Ang mahal naman, parang nakawan. Hayaan na ulyanin na si Lolo, hindi mahanap ang pamilya niya. Sasamahan ko muna siya at aaliwin. Kumusta ang hitsura ko? Lolo, napakagwapo niyo naman. Mai-inlove na yata ako sa inyo. Ay naku, haha, hindi pwede iyan. Apo sa kasal kita. Hindi ko pwedeng agawan ng apo ko, hindi ba? Hahaha. Aba, pati mahihirap naglalakas loob dito. Zheng Wan-er, anong ginagawa mo rito? Kayong dalawang mabahong kargador naglalakas loob bumili rito. Ang mga suit dito ay custom-made. Hubarin nyo na iyan agad, baka madumihan pa ninyo, hindi nyo mababayaran ang panlinis. Tindero, magbabayad na kami, kukunin namin ang suot ni Lolo. Hoy, sinong may sabing bibilhin mo? Akin na ang damit na iyan. Zheng Wan-er, wala ka na bang katwiran? Katwiran, anong katwiran ba iyan sa mundong ito? Pera ang katwiran, katayuan sa buhay, ang mahalaga ang damit na ito. Ay regalo ko para kay Don Ling na ibibigay ko sa kanya, hindi ito bagay sa mga pulubi. Kami ang unang nakakita sa damit na ito. O tatanungin ko ang tindero, kung sino ba talaga ang nauna. Ang damit ni Binibining Zheng ay para kay Don Ling. Siya ang pinakamalaking kliyente namin. Tama si Binibining Zheng, ang nauna matandang lalaki, hubarin mo na ang damit agad, huwag mong gambalain ang negosyo namin. Sobra ka na talaga. Ang tagapamahala ninyo, palabasin nyo ang tagapamahala rito. Walang silbi kahit sino pang tawagin mo, hubarin nyo ang damit niya ngayon din. Hoy, hoy! Hoy, ang lakas ng loob mong sipain ako. Isang mabahong pulubi na gustong makipag-agawan sa akin. Dudurugin kita, na parang isang langgam lang. Ako si matandang Don Ling. Ang lakas ng loob mong ganyanin ako, palabasin mo ang tagapamahala ng tindahan. Ikaw na mabahong pulubi, nagpapanggap ka pang matandang Don Ling. At pagsilbihan ka ng tagapamahala ng tindahan. Mabahong pulubi baka mo. Nasa akin ang Supreme Black Card ng tindahang ito. Supreme Black Card. Posible kaya? Bakit ka natataranta? Ipakita mo nga sa amin. Lolo, totoo bang mayroon kang Supreme Black Card? Mayroon, hindi ko dala, nasa bahay lang. Wala naman talaga siya niyan. Kung ano-ano pang dahilan ang sinasabi na ko. Hindi ba mayroon kayong pagkilala sa mukha? Ang mga VIP ay may impormasyon sa mukha, iscan mo ako para malaman mo kung sino ako. Ayaw mo talagang sumuko, mabahong matanda, ilabas ang makina at iscan siya. Tingnan natin agad. Lolo, mabuti pang umalis na lang tayo. Apo sa kasal, huwag kang matakot. Ipapakita ko sa kanila ngayon na may mas hihigit pa sa kanila. Bigo ang face verification. Sabi ko na nga ba, Bigo? Sabi ko na sa'yo, mabahong matanda, paano ka magiging si Lolo Ling? Sira tong gamit mo, hindi ito gumagana. Ikaw na pulubi ka. Huwag kang mang-abala sa negosyo namin. Layas. Hindi ako pulubi. Ako ang matandang Don Ling. Kung hindi kayo naniniwala, tawagin niyo rito si Ling Hanchen. Para makita ninyo, akin na ang cellphone. Ah? Ang cellphone. Tinatawagan niya si Ling Hanchen. Siya nga kaya talaga si... Bilisan nyo. Dapat bago bumalik si Don, handa na ang lahat. Opo, Senyorito Ling. Anong nangyari? Lolo? Hindi niya sinasagot. Sabi ko na nga ba, ang Kuya Hanchen ko, hindi papansin sa inyo, mga hampas lupa, tindero? Paalisin mo na sila agad. Huwag niyo akong abalahin sa pagpili ng damit para sa totoong Lolo Ling. Layas. Hindi ako aalis. Hindi ako pulubi. Ako ang matandang Don Ling. Tawagin niyo ang tagapamahala niyo. Lumabas ang tagapamahala. Sino ba ang nag-iingay sa shop natin? Paalisin yan. Tagapamahala, yung pulubi po, nagpapanggap na matandang Don Ling at nanggugulo. Nagpanggap pa talagang matandang Don Ling? Hindi ba alam na Supreme VIP si Don? Nasaan siya? Patingin nga. Kilala mo pa ba ako, tagapamahala? Matagal na tayong hindi nagkita. Lolo Ling, bakit po kayo naparito?
Bulag ka ba? Siya ang matandang Don Ling. Tinawag mo pa siyang pulubi. Bago lang po ang tauhan ni Don. Pasensya na po sa kawalan ng galang, patawad po talaga. Pasensya, tinulungan pa niya ang babaeng iyon na hubaran ako. Ganyan ba ang turo mo sa empleyado mo? Ganyan ba ang dapat na trato sa inyong mga kliyente? Ito, sisisantehin na kita. At ikaw, hindi ka welcome dito. Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang hamak na tagapamahala at nagawa mo pa akong paalisin? Ako ang senyorita ng bahay ng mga Jeng. Bibilhin ko ang damit na ito ng 10 times ang presyo. Kahit magbayad ka pa ng 100 times, hindi namin ito ibebenta sa iyo. Ang tindahang ito, ang buong gusaling ito, ay pag-aari ng mga Ling. Ngayong binastos mo si Lolo Ling, hindi lang sa tindahang ito. Bawal ka na sa buong mall na ito. Guwardya. Huwag niyo akong hawakan. Imposible. Hindi ito maaari. Ang mabahong matandang lalaki na iyon paanong naging don ng mga Ling. Sigurado ako pakana ito ni Shu Muran. Tama, siguradong siya iyon. Pinahiya ako ni Su Muran. Hindi ko hahayaang maging madali ang buhay mo. Don, kunin niyo na po ang anumang magustuhan niyo. Lolo, kayo po ba talaga si Lolo Ling? Siyempre naman. Hindi ba tinawag na kitang apo sa kasal? Ikaw ang anak ni Mahal Shu. Paano naman ako magkakamali? Ang ating mga pamilya ay may kasunduan mula pagkabata. Napakawalang hiya talaga ng batang si Ling Hanchen. Hinayaan kanyang tunay na asawa na maging kargador ng babaeng iyon. May kaunting hindi pagkakaunawaan lang po. Hindi alam ni Ling Hanchen na ako ang asawa niya. Apo sa kasal, mamaya sasamahan kita na pumili ng pinakamagandang damit. Isusuot natin iyon para maturuan ng leksyon ng loko-lokong iyon, Tara. Patay na kapag sumama ako kay Lolo. Mabubuko na ang sikreto ko. Hindi pwedeng malaman ni Ling Hanchen na ako ang kaniyang asawa? Lolo, may hihilingin po sana ako sa inyo? Apo sa kasal, huwag kang mag-alala. Alam ko hindi ko hahayaang apihin ka ng kahit sino. Hindi po iyon. Dalawang mabahong kargador na nagbihis lang. Akala mo kung sino ng mataas na tao naglakas loob pang pumunta sa bahay ng mga Ling. Mga tao, paalisin niyo sila rito. Ako ang matandang Don Ling, tingnan ko lang kung sinong gagalaw sa akin. Isa lang siyang matandang baliwo. Ang dinadala ko sa aking tiyan ay ang anak ni Ling Hanchen. Siya ang magiging amo niyo balang araw. Turuan niyo sila ng leksyon. Akala mo ba dahil lang malaki ang tiyan mo, ay espesyal ka, nakilala ko ang sarili kong apo. Alam kong hinding-hindi siya magtataksil ang batang iyan sa sinapupunan mo, ay hinding-hindi magiging kay Ling Hanchen. Sa tingin ko ay isa lang itong anak sa labas mula sa pakikipaglandian mo. Mabahong pulubi, anong sinabi mo? Lolo, anong nangyayari sa inyo? Huwag kang magkunwari diyan sa sahig. Bumangon ka na rito. Inaatake ang lolo sa kaniyang sakit, bilisan mo at ibigay ang gamot. Kundi ay malalagutan siya ng hininga. Ang pagkamatay ng isang matandang pulubi ay wala akong pakialam doon. Hindi ka ba natatakot na makarma? Ang mga mahihirap lang ang kinakarma. Kaming mayayaman ay hindi kailanman, hindi ba gusto mo siyang iligtas? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Baka pag-isipan ko pang pagbigyan siya. Apo sa kasal, huwag kang magmakaawa, ililigtas tayo ng apo ko. Mabahong matanda, huwag kang managinip. Paano namang magiging apo mo ang aking Kuya Hanchen? Mga tauhan, hubaran niyo siya at itapon sa mga bubog. Huwag po ang lolo. Maari siyang mamatay sa ginagawa niyo? Kung gusto mong pakawalan ko ang matandang lalaki, alam mo kung ano ang gusto ko. Gusto mo lang naman akong lumuhod, di ba? Sige, luluhod ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo si Lolo. Pakiusap, kasalanan ko ang lahat. Pakawalan mo na si Lolo. Sana sumunod ka na lang agad. Ang dumi. Mabahong matanda, uminom ka na. Hindi ba gusto mo ng gamot, lumuhod ka at dilaan ito? Hi. Hindi maaari, hindi mo pwedeng gawin ito, nangako ka na sa akin. Lumuhod ang apo sa kasal mo para sa gamot. Matandang lalaki, bilisan mong kumain. Kain na, haha. Mamatay man ako ay hindi ako yuyuko sa iyo. Tingnan natin ang buhay mo, matandang lalaki, kung hanggang kailan mo ito kakayanin. Tigil. Sino ang gumawa nito? Kuya Hanchen, si Dr. Shu. May dala siyang matandang basurero at pinipilit na lolo mo raw siya. Pinarusahan ko na sila para sa iyo. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang bastusin si Don? Ha? Pakainin mo ng gamot si Lolo. Nandoon ang gamot.
Ano siya nga ang totoong si Lolo Ling? Ano ba ang namamagitan sa inyo ng babaeng iyon? Ang tinutukoy niyo po ba ay si Juana? Huwag mong kalimutang may asawa ka na, tapos nagawa mo pang makabuntis ng ibang babae sa labas. Hindi sa akin ang dinadala ni Juan kay Gu Xiao iyon. Ano, kay ang batang guna iyon? Opo. Nakilala ni Juan si Gu Xiao dahil sa akin. Hindi ko lang inaasahang mabubuntis siya at hindi ito pananagutan ni Gu Xiao. Sabay kaming lumaki mula pagkabata at itinuring ko na siyang sariling kapatid. Kaya hindi ko siya pwedeng pabayaan lang kaya dinala ko siya rito para alagaan. Pero hindi mo pa rin dapat ginawang tagapangalaga niya ang sarili mong asawa. Ano? Si Shumuran ang asawa ko. Lolo, baka po nagkakamali kayo. Paano namang magiging asawa ko si Shumuran? Paanong mangyayari iyon? Siya nga Lieng, iyon. Bakit mo naman iniistorbo ang pahinga ni Lolo? Hindi iyon. Lolo, maaari po bang huwag ninyong sabihin kay Ling Hanchen na ako ang asawa niya? Ano, 3 taon na kayong kasal pero hindi kanya kilala. Hindi kanya talaga kilala? Lolo, nakikiusap po ako sa inyo, mayroon din po akong mabigat na dahilan. Tulungan niyo na po ako. Naku, kayong mga kabataan talaga, hindi ko na kayo maintindihan. Sige na, ako ay hindi na makikialam sa bagay na ito. Hi. Sabi ni Lolo kanina, si Shumuran ang asawa ko. Paanong magiging asawa ko si Shumuran? Malinaw na kumontak ang babaeng iyon sa abogado at sinabing aalis siya ng bansa ng 1 taon. Posible kayang? Presidente Ling, may meeting po kayo ngayong hapon. Kailangan na po nating umalis ngayon. Sige, naintindihan ko. Baka masyado lang akong nag-iisip. Saan siya pupunta ng ganitong oras? Bakit naman pupunta si Zheng Wan sa ganitong lugar? Zheng Wan, tama na hindi kita papakasalan. Pero dala-dala ko ang anak mo, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Kung hindi mo lang ako nilagyan ng gamot. Hindi sana tayo nauwi sa ganito. Huwag kang mag-alala. Hindi ka makakatapak sa bahay ng mga gu. Akala mo ba ay gusto kitang pakasalan? Papakasalan na ako ni Kuya Hanchen sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari iyon, ang kapalaran ng pamilya Gu ay nakadepende na lamang sa sasabihin ko. Itinuturing ka lang na kapatid ni Ling Hanchen. Pero gumawa ka ng kwento na iniwan kita ginamit mo ang bata para kaawaan ka para mapalapit sa kanya, hindi ba? Kung sasabihin ko sa kanya ang lahat ng katotohanan ito, paano ka na ngayon? Hindi pala kay Ling Hanchen ang batang ito. Hindi pala siya nagtaksil sa akin. Mukhang hindi ko na kailangang sabihin. Alam mo na ang lahat. Narinig ko ang lahat. Sasabihin ko ang lahat ng nangyari kay Ling Hanchen mismo pati kay Lolo Ling at sa mama ni Hanchen. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya. Kapag nalaman niya, hindi na niya ako poprotektahan. Noong ginagawa mo ang mga ito, dapat alam mo na nalalabas din ang katotohanan. May paraan pa para dito. Kapag pinatay kita, wala nang makakaalam. Tanggapin mo na ang katotohanan? Patawad, hindi ko dapat ginawa iyon. Bigyan mo ako ng kaunting oras, sasabihin ko sa kanila ang lahat ng malinaw. Gabi na, kailangan na nating umuwi. Grabe. Bakit may magandang babaeng nakahiga rito? Ha. Hoy, heto ang pera para sa inyo. Gawin niyo ang gusto niyo sa kanya. Basta itapon niyo siya pagkatapos. Ha. Ling Hanchen, iligtas mo ako. Magandang dilag. Ililigtas ka na namin ngayon din. Ha. Tigil. Ikaw. Hayop ka. Sinong nagsabing hawakan niyo siya? Naglakas loob kayong saktan siya? Papatayin ko kayong lahat. Kuya, patawad po. Sino ang nag-utos sa inyo? May nagbayad sa amin, isang babae, hindi ko siya kilala. Ayaw mong umamin, ha? Hindi ko talaga kilala. Totoo, hindi ko kilala. Binigyan niya ako ng card. Ito ang limited card na binigay ko kay Juan, Paanong nangyari to? Senyorito Ling, gumising ka na? Iyang kababata mong kapatid? Hindi siya inosente gaya ng akala mo. Gu Xiao, paano mo nasasabi yan? Dala-dala niya ang anak mo. Hindi. Huwag ka munang manisi sa akin.
Ako ang tumawag sa'yo para magligtas. Kung hindi baka napahamak na ang mahal mo. Alam mo ba yon? Hinding-hindi ko minahal si One Air. Tinanggihan ko siya noon pero dinaya niya ako at may nangyari sa amin. Paano ko pakakasalan ang ganyang babae? Hindi ganyang tao si Warner. Kung nahuli lang ako ng pagsabi sa'yo, alam mo na kung anong mangyayari sa mahal mo. Sasabihin ko sa'yo, yang kapatid mo, mahilig magpanggap sa harap mo. Pero sinubukan mo na ba siyang obserbahan? Siya ba talaga ang inaakala mong tao? Naintindihan ko na. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Iyan ang kaibigan ko. Hayaan niyo akong makita si Kuya Hanchen. Hindi ako naniniwalang gagawin niya ito. Sabi ni Senyorito, ayaw ka na niyang makita. Hello pa? Anong nangyari? Ano? Bangkarote na ang pamilya natin? Gising ka na pala. Huwag ka nang lalabas ng mag-isa sa gabi, pinag-alala mo ako ng husto. Patawad. Si Zheng Wan-er siya. Alam ko na ang lahat, pinalayas ko na siya sa bahay ng mga Ling. Huwag kang mag-alala, wala nang mananakit sa'yo. Sige. Muran, may gusto akong sabihin sa'yo noon pa. Handa ka bang makinig? Sumuran, mahal kita? Yung tipong gusto kitang makasama habang buhay. Sana bago ka pa ikinasal, nakilala na kita. Kung minsan, naiinggit ako sa lalaking nakasal sa'yo. Ako. Diyos ko, paano ko ito sasabihin? Paano ko sasabihin sa kanya na ako ang asawa niya? Sa totoo lang, ako si... Muran, pwede ka bang bumalik muna? May mga batang may sakit dito sa bahay ampunan at kulang na kulang talaga kami sa tao. Sige, babalik na ako agad. Kailangan ko munang umalis sandali. Pagbalik ko, ibibigay ko ang sagot ko. Sa panahong ito, pag-isipan mong mabuti kung talagang mahal mo ba ako. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Ma, sa wakas nakabalik ka na. Tulungan mo ako. Sino ka ba? Ma, ako si Waner. Di ba paborito mo ako? Hindi mo na ba ako nakikilala? One-er, bakit ka naging ganyan? Kasalanan ito ni Shumuran. Naiinggit siya dahil mahal ako ni Kuya Hanchen. Sinira niya ang mukha ko, kaya ako naging ganito. Si Shumuran na naman. Kung hindi dahil sa kasunduan sa kasal ni Don, hindi siya makakasal sa anak ko. Ngayon nagagawa ka pa niyang apihin. Lagot talaga siya sa akin mamaya. Ma, anong sinasabi mo? Siya ang asawa ni Kuya Hanchen? Akala ko ba siya ay isang kargador lang na kinuha ni Kuya Hanchen? Noong panahong iyon, isang beses lang siyang nakita ni Hanchen. Sa tingin ko, dahil sa sobrang tagal na, nakalimutan na niya ang mukha nito. Kaya pala hindi alam ni Kuya Hanchen na si Shumuran ang asawa niya. Ma? Sana ako na lang ang naging asawa ni Kuya Hanchen. Oo nga, dahil nakalimutan na, ni Hanchen ang mukha ng asawa niya. Kahit sino ay pwedeng maging asawa niya. Simula ngayon, hindi ka na si Zheng Wan-er. Ang pangalan mo ay Shu Wanwan. Ikaw na ang magiging asawa ng anak kong si Ling Hanchen. Ma, okay ka lang ba? Anak, okay lang si Ma. Pero ang babaeng nagligtas sa akin ay malubhang nasugatan. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong ang pinakamagaling na medical team ng mga Ling ang gagamot sa kanya. Hanchen, Opo, nakabalik na ang asawa mo. nakabalik na siya, pipirmahan ko agad ang kasunduan sa diborsyo. Hindi mo siya pwedeng idiborsyo. Bakit? Ma, hindi ba't dati ay ayaw niyo sa kanya? Ang babaeng nagligtas sa akin. Siya ang asawa mo. Ano? Nagkamali si Ma noon, pero ngayong iniligtas niya ako at malubhang nasugatan. Hindi mo siya pwedeng idiborsyo ngayon. Anong meron? Bakit ang ingay dito? Sa wakas, makikita na natin ang asawa ni Presidente Ling. Sabi nila hindi raw mabuti ang kalusugan niya. Kaya ayaw siyang palabasin. Itong handaan sa kasal ay para talaga sa kanya. Alam na kaya ni Ling Hanchen ang totoo? Heto na ang sasakyan ni Senyorito Ling, nandyan na sila. Aray, napilayan ng paa ko. Pwede mo ba akong buhatin?
Sa harap ng maraming tao, naggaganyanan kayo, 1 buwan lang akong nawala. May bago ka na agad nakabit. Muran, nakabalik ka na. Nandito na ako. Pero mukhang maling oras ang dating ko, hindi na kita guguluhin. Sandali. Muran, Huwag ka munang umalis, ipakikilala kita sa kanila. Si Shu Wanwan ang asawa ng anak ko ng 3 taon ang misis ng bahay ng mga Ling. Ano bang sinasabi niyo? Ako ang tunay na asawa ni Ling Hanchen? Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong magpanggap na asawa ng anak ko. Huwag mong isipin na dahil tinukso mo si Hanchen ay makakapasok ka na sa pamilya namin. May asawa na siya. Alam mo naman talaga na ako ang asawa ni Hanchen? Bakit bigla kang nagpapanggap na hindi ako kilala? Muran, totoo ba ang sinasabi mo? Ikaw ba talaga ang aking asawa? Inilihim ko ito sa iyo noon. Dahil natatakot ako na kapag nalaman mo ang pagkatao ko, mawawala ang trabaho ko bilang kargador. Para makalikom ng pera para sa bahay ampunan, kailangan kong magtago sa iyo. Sa totoo lang, ako ang iyong asawa na hindi mo pa nakikita simula nang ikasal tayo. Hindi ba ako nananaginip? Ikaw nga talaga ang aking asawa? Hanchen, huwag kang magpapalinlang sa mga mabulaklak niyang salita. Si Wanwan ang tunay mong asawa. Pero ito? Ano ang dapat ipag-alala rito? Kung sino ang totoong asawa at kung sino ang manloloko, ilabas ang marriage certificate para makita at malalaman natin? Bakit? Natatakot ka ba? Ilalabas ko sino ba ang takot. Paano nangyari ito? Bakit basa itong marriage certificate? Peke yan, syempre kailangang gumamit ng ibang paraan para mapaniwala ka niya. Ano bang makikita rito? Pekeng dokumento, hindi man lang ginandahan ang pagkakagawa. Wanwan, ipakita mo sa kanya ang marriage certificate na hawak mo. Nakikita mo, ito ang marriage certificate namin ni Ling Hanchen. Anak, narito rin kay Ma ang marriage certificate mo. Hanchen, nakilala ko na ang masamang babaeng ito noon bago ka pa bumalik sa bansa. Itinuring ko siyang matalik na kaibigan. Sinabi ko sa kanya ang lahat, siya ang nagkumbinsi sa akin na makipagdiborsyo sa iyo. Pero hindi ko akalain na habang wala ako sa bansa, nagplano siyang lumapit at akitin ka. Ngayon ko lang na-realize. Gusto niya lang tayong paghiwalayin para siya ang makasal sa iyo. Muran, totoo ba ang lahat ng sinasabi nila? Hindi, Ling Hanchen. Ako talaga ang asawa mo. Hanchen, ako ang mamulolokohin, ba kita maniwala ka sa akin? Si Wanwan ang asawa mo. Siya ang apo sa kasal na ako mismo ang pumili. Hindi ko ba siya makikilala? Si Muran ang aking apo sa kasal ang babaeng iyon. Hinding-hindi siya magiging asawa mo. Ang marriage certificate na iyon ay siguradong peke lang. Kahit pa ang marriage certificate ni Wanwan ay peke. Paano naman itong nasa kamay ko ang hawak kong marriage certificate? Ay para talaga kina Hanchen at Wanwan magkapareho ang mga ito. Ako ang ma ni Hanchen, paano ako makikipagsabuatan sa isang manloloko para linlangin ang sarili kong anak? Sino ang nakakaalam kung anong laro ito? Lolokohin ko ba ang sarili kong apo? Oo nga pala lolo, hindi ba nagbigay kayo ng isang safe box para sa aking asawa noon? Tama, hindi kinuha ang kahon na iyon. Nasa bahay ng mga Ling lang ito, palagi doon sa ibabaw. Mayroong fingerprint password. Ang fingerprint password na iyon ay para sa iyong asawa, tama nga. Dalhin nyo rito, malalaman natin agad kung totoo o peke. Dalhin nyo rito ang safe box ngayon din. Sino sa inyong dalawa ang unang susubok? Hawak ko ang marriage certificate. Hindi ba sabi niya siya ang Mrs. Ling? Hayaan siyang sumubok muna. Manloloko, nagpapanggap ka lang at ngayon ay huli ka na. Hanchen, ako ang tunay mong asawa. Muran, subukan mo ang ibang daliri. Pindutin mo na, bakit mo binawi, natatakot ka ba? Sa tingin ko, nakukonsensya lang siya dahil peke naman siya. Dati ginawa mo ang lahat para mapalapit sa asawa ko. Ngayong mabubunyag ka na, natataranta ka na. Ikaw ang nagnakaw ng pagkatao ko? Hindi man lang kita kilala. Ngayon pati ba naman ako ay gusto mong burahin? Tama na, huwag na kayong mag-away. Dahil iniisip niyo na peke ako, sige makipagpustahan kayo sa akin. Anong gusto mong ipusta? Kapag nabuksan ko ang safe box na ito, isusuot mo ang karatulang ako ay manloloko at tatakbo ng 10 laps sa tapat ng Ling Group pagkatapos ay lalayas ka na sa bahay ng mga Ling. Masyado ng luma ang safe box na ito. Siguradong sira na ito. Tinatakot niya lang siguro ako para sumuko na ako. Paano kung hindi mo mabuksan, alisin mo ang bata sa tiyan mo at huwag mo nang lalapitan si Hanchen.
Paano mo nalamang buntis ako? Oo, buntis nga si Muran. Kung ako ang asawa niya ang batang iyan, ay sa akin hindi ako papayag dito. Huwag niyong gagalawin ang bata. Bakit natatakot ka ba ayaw mong aminin na manloloko ka? Kung ganoon ay lumayas ka na. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Muran. Muran, ikaw talaga ang asawa ko. Sa totoo lang, alam ko na sa simula kung anong daliri ang ginamit ko. Nagkamali ako sa unang dalawa para mapababa ang inyong depensa at pumayag sa pusta. Ngayong bukas na ang safe box, pakiusap sa nagpapanggap na Mrs. Ling Binibining Shu 11. Lumabas ka na at mapahiya. Isang sirang safe box lang yan. Marriage certificate lang ang patunay at saka luma na ang safe box na yan. Kahit sino ay kayang magbukas niyan. Ang safe box ko ay hinding-hindi masisira. Si Muran ang asawa ni Han Chen. Don mukhang ulyanin na po kayo o baka naman nalinlang kayo ng babaeng ito. At pinalitan ang password. Hanchen, maniwala ka sa mama. Hanchen, kanino ka naniniwala? Uy, Hanchen, anong nangyayari sa iyo? Tao po ang senyorito ay masama ang pakiramdam. Tulungan siyang magpahinga. 1-1 ikaw ang misis ng mga Ling. Halika at asikasuhin ang mga bisita. Bakit ka nagsisinungaling? Tingnan mo ang iyong katayuan sa buhay. Karapat-dapat ka ba sa anak ko mas mabuti pa ang buhok ni Warner? Maraming masamang ginawa si Zheng Wan'er, pinalayas na siya ni Ling Hanchen. Ikaw ang nambintang kay Warner at nanggayuma kay Hanchen kaya niya ito ginawa kay Warner. Pero ayos lang iyon, ang anak ko ay makakasama pa rin si Warner. Anong sinabi mo? Tingnan mo ang mukha ko ngayon, maganda ba ito? Ano? Ikaw si Zheng Wan'er? Nakakatawa. Gusto mo talagang maging asawa ni Han Chen ang babaeng ito. Pinahiya mo ang pamilya Ling natin. Ikaw na mabahong matanda, matagal na kitang kinasusuklaman. Kung hindi dahil noon pinilit mong ipakasal si Shumuran sa atin. Matagal na sanang magkasama sina Hanchen at Wan'er. Lolo? Lolo, ayos ka lang ba? Kukuha lang ako ng gamot mo? Hindi na kailangan. Ang gamot ay nasa akin. Ibigay mo sa akin ang gamot. Bakit naman laging nanggugulo ang matandang hukluban na ito? Mabuti pang mamatay na siya. Shu 11, kapag pinatay mo si Lolo, lalong hindi ka pakakasalan ni Ling Hanchen. Ikaw ang pumatay kay Lolo. Kung umalis ka lang sana ng maaga sa bahay ng mga Ling, hindi na maghihirap ang matandang hukluban na ito. Nakikiusap ako, iligtas mo si Lolo. Sige, ililigtas ko ang matandang hukluban na ito. Pero aminin mo muna na hindi ka asawa ni Kuya Hanchen. Isa kang manloloko at tutulungan kita. Inaamin ko na hindi ako asawa ni Ling Hanchen. Isa akong manloloko. Dahil sa video na ito, wala nang halaga kung mamatay man siya o hindi. Ibigay mo sa akin ang gamot? Hoy. Kuya Hanchen, siya ang tumulak kay tita. Hindi ako, wala akong ginawa. Nakita ko mismo na tinulak mo si tita. Inatake si Lolo, bibigyan sana siya ni tita ng gamot, pero bigla mo itong inagaw. Gusto mong patayin si Lolo, pati na rin si tita. Ano ba talagang balak mo? Doktor, kumusta na ang anak ko? Hindi na maganda ang mga bato ni Presidente Ling at dahil sa bangga lumala ang sitwasyon niya. Kailangan na ng operasyon sa transplant agad. Paano nangyari? Yun maayos naman ang katawan niya. Hindi ko narinig kailanman na may problema siya sa bato. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang operasyon, kailangang magpa-matching test na ang pamilya para sa transplant. Maapektuhan ba ang buhay namin kapag nag-donate kami? Ako ang asawa ng pasyente, pwede akong magpa-matching test? Hindi ko akalain na gagawin mo to. Gusto lang niyang sumipsip kay tita. Hinding-hindi mangyayari yon. Magpapa-matching test din ako. Mamasakit ang pagkuha ng dugo kanina. Salamat sa paghihirap mo, Shu 11. Lumabas na ang resulta ninyong dalawa, parehong angkop ang mga bato niyo. Ma, Buntis ang aming Shu 11. Hindi siya pwedeng mag-donate, siya ang pagdunahin. Hindi nga pwedeng mag-donate ang buntis. Ayon sa ulat, buntis si Binibini Shumuran kaya hindi siya pwedeng mag-donate. Pero hindi buntis si Binibini Shu 11. Ano? Papaanong nangyari iyon? Buntis si Wan'er sa anak ni Hanchen. Paanong hahayaan ni Han Chen na mabuntis siya? Sabi ni Hanchen, pinatuloy niya si Zheng Wan'er. Dahil buntis siya sa anak ni Gu Xiao kung hindi ka naman talaga buntis.
Ibig sabihin simula pa lang ay, Tama iyon, nagkunwari lang akong buntis para pakasalan ako ni Guxiao pero ayaw niya. Kaya si Ling Hanchen ang nahanap ko para pakasalan ako. hindi mo naman talaga mahal si Hanchen, bakit mo siya pinipilit na pakasalan ka? Bakit ko naman siya mamahalin? Nakakabusog ba ang pag-ibig, pera at posisyon lang ang gusto ko? Gusto ko lang ang katayuan niya, imposibleng ibigay ko ang bato ko. Kung mamamatay siya nang wala ito, hayaan niyo na siyang mamatay. Tutal alam niyo na ang lahat, hindi na rin niya ako pakakasalan. Ito pala ang tunay mong pagkatao? Hanchen, ayos ka lang ba? Plano ko ang lahat ng nangyari. Gusto ko lang makita kung ano ang totoong nangyayari. Si Muran talaga ang aking asawa at ikaw ay isang mapagpanggap lang. Ikaw, Bitawan mo si Muran. 1R, huwag kang padalos-dalos. wag mo akong tawaging 1Er. Matagal nang patay si Zheng 1Er. Ikaw si Wanner. Ling Hanchen. Para lang pakasalan ka, pinago ko ang mukha ko na wala ang bahay ng mga Zheng. Para maging asawa mo, nagbayad pa ako para masagasaan, pero ito lang pala ang mapapala ko. Wanner, kumalma ka lang. Ang dami kong isinakripisyo, pero kinuha niya ang lahat kung ganoon naman pala. Isasama ko si Shumuran sa hukay. Hanchen. Ayos ka lang ba? Mag-ingat ka. Hanchen. Muran, tuwing naiisip ko na asawa mo ako, ay sobrang saya ko. Hanchen. 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 Hindi ko sinasadyang saktan siya. Doktor, pakiusap, tignan niyo ang apo ko. Hanchen. 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 Doktor. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Saan ang masakit? Masakit. Nasa ospital tayo, huwag kang magbiro. Ngayon, ayos na ako. Ibig bang sabihin, paglabas ko ay pwede na akong magbiro. Hindi pa stable ang bata, kumalma ka lang. Hindi pwede lumabas. Hindi rin pwede dito may asawa na ako pero hindi mahalikan o mayakap. Lalo lang akong nahihirapan. At mas sumasakit ang sugat ko. Sige na. Ay, Ganyan nga dapat. Aray.